Ang aking ibabahagi para sa aming final project na Histokwento ay ang kasaysayan ng bayan ng Ubando. So, dito sa Ubando ako pinanganak. Um, ang aking father, from the father's side, ay tubong Ubando. Ang aking lola at ang aking lolo ay parehas pinanganak at lumaki sa bayan ng Ubando. From Paliwas and Lawa, Ubando, Bulacan. Doon galing ang aking mga lolo't lola at sa barangay San Pascual naman ako ipinanganak. So, aking tatalakayin ang makulay na kasaysayan ng bayang ito. So, kanina sa intro, nabanggit ko na yung himno ng Ubando. So, doon sa himno ng Ubando, ang pamagat nun ay bayang pinagpala. So, talagang literal na pinagpala ang bayan ng Ubando. So, iisipin natin, paano masasabi na pinagpala ang bayan ng Ubando? So, unang-una, ikukwento ko sa inyo na hindi lang isa ang patron saint ng Ubando, kung hindi tatlo. So, nandyan si Santa Clara, ang una, si Saint Pascal of Bailon, ang pangalawa, at ang pangatlo ay ang Our Lady of Salambao. So, ikukwento ko sa inyo mamaya kung ano yung mga kasaysayan nung bawat patron na napunta sa Ubando. So, dun po muna tayo sa history ng bayan ng Ubando. So, nung mga unang panahon, hindi naman Ubando ang pangalan ng lugar na to, ng lugar na Ubando. So, ang pangalan niya dati ay Katangalan, na ngayon ay tinatawag ng Katanghalan. So, ngayon, yung Katanghalan ay isa na siyang baryo sa loob ng bayan ng Ubando. So, dati, ang pangalan lang ng buong bayan ng Ubando ay Katangalan. So, ito raw ay galing sa root word na tangal. So, yung tangal ay isang klase pala siya ng puno na tumutubo sa mga latian or yung mga swampy area. So, noong mga panahon na yon, ang Ubando ay nahahati sa dalawang ang baryo ng Ubando ay nahahati, yung kalahati ay Tubigan. Doon yung Tubigan na doon tumutubo yung mga puno kasi maraming puno ng tangal noong mga panahon na yon. So yung kalahati, yung lupa, so doon naman nakatira yung mga tao noon. So doon doon sa maraming puno, ang nakatanim doon ay puro puno ng tangal. So kaya tinawag siya na, in-identify siya na lugar ng Katangalan. So, di ba po nung kahit naman may mga ibang lugar sa Pilipinas, di ba? Kapag kung ano yung common dun sa lugar na yun, dati, yun yung ginagawa nilang pangalan. So, kapag common dun yung mangga, taniman ng mangga, di ba sinasabi nila, yun yung sitio manggahan. Or dito, maraming santol, maraming tanim na santol. So, di ba tinatawag na lugar yun, santulan. So, ganun yun nung mga panahon na yun, na kung ano yung common doon sa lugar, yung madalas nakikita at doon talaga locally. So, yun yung tinatawag sa kanilang pangalan. So, doon sa Ubando, ang tawag sa kanya ay Katangalan. So, yung puno pala ng tangal is yung dalat nun, yung balat, ginagamit na para makagawa ng dampol. So, yung dampol naman, ginagawa yun sa paggawa ng lambat. So, parang nung panahon na yun, doon sikat ang Ubando sa bilihan ng mga lambat. Kasi kung makikita natin sa mapa, ang Ubando ay malapit sa dagat, malapit sa tubig. Kasi malapit siya sa Malabon, malapit siya sa Nabotas,
at malapit din siya sa Manila Bay. So kapag binaybay mo, actually may dalawang baryo ang Obando na isla. So from Paliwas, sasakay ka ng bangka para makarating ka dun sa dalawang baryo na isla. Yung isa, yung Binwangan, yung pangalawa, yung Salambaw. So from Binwangan and Salambaw, baybayin mo lang yun, makakarating ka na ng Manila Bay, Malabon, Nabotas. So makikita naman yun sa mapa na malapit ang nasa baybayin ang bayan ng Obando. So ano ang common sa kapag nandoon ka sa geography na ganun, na malapit ka sa dagat? So ang hanap buhay ng mga taga Obando noon ay ang pangingisda. So yun yung main job ng mga tao noon. So yung pangingisda, kaya doon din ang ino-offer din doon sa mga palengke noon ay yung mga lambat. Kasi 'di ba lambat ang ginagamit sa pangingisda. So yun yung common ng mga panahon na yun. So nung 1623, ang Polo na karatig baryo ay nahiwalay din sa bayan ng Mekawayan. So ngayon from Katangalan na word ngayon ay Obando. So nung mga panahon na yun, ang Polo ay isang baryo lang. Na ngayon ay Valenzuela City na, isa na siyang lungsod, 'di ba? Pero nung mga panahon na yun, ang Polo at ang Obando ay isang baryo ay magkaibang baryo na nasasakupan ng Mekawayan. So nung 1623 daw, kumbaga nahiwalay na ang Polo, hindi na siya sakop ng Mekawayan. So ang mga Pransiskanong Praile ay nagtayo ng simbahan sa barangay ng Polo at nagtatag din sila ng simbahan sa barangay ng Katangalan. So at the present time, kung iisipin natin na yung tinatag na simbahan sa Polo ay yun yung simbahan doon sa may sentro sa Polo, do sa San Diego de Alcala Parish. Yun yung tinayo ng mga Pransiskanong Praile noon. At sa Obando naman, do sa Barangay Katangalan, ang tinayo nila na simbahan ay yung nandoon sa kabisera sa Barangay Paliwas. Yun yung ngayon ay tinatawag ng Shrine of Our Lady of Salambaw. Yun ay yung tawag ngayon sa Obando Church. So doon nag-start, doon napunta ngayon si Santa Clara. Si Santa Clara ang unang patron saint ng Obando. So nasabi ko nga kanina, 'di ba? May 3 patron saint ang Obando. So ang una si Santa Clara. So si Santa Clara ay isang madre from Assisi, Italy during the 13th century. She founded the congregation called Poor Clares according to the doctrines and devotion of Saint Francis of Assisi. Siya din ay binansagang patron para sa magandang panahon, hango sa kanyang pangalan na ibig sabihin sa Espanyol ay clearing of the skies after the rain. Pero hindi lang siya doon na-identify na patron siya doon para sa magandang panahon. Kung hindi, naging patron din siya sa mga gustong mabiyayaan ng anak. Yung mga mag-asawa na nahihirapan silang makabuo, nahihirapan silang magkaroon ng anak. So, lumalapit sila. So, parang deboto sila ni Santa Clara. So, yon nung mga panahon na yon, ginagawa na nila yon sa Obando. Panahon pa lang ng mga Espanyol. So, hanggang umabot yon sa panahon ng mga huling taon ng pamumuno ng mga Amerikano. So, ganong katagal yung tinatakbo
nung tradisyon na yon, na kultura nun ng Ubando. So, sikat yon, yung pagsasayaw sa Ubando para magkaroon ng anak. Nung mga, hanggang ngayon sa present time, sikat na sikat yun. Dinadayo yan ng buong, yung iba, mga taga Mindanao, taga Visayas, pag talaga piyesta ng Ubando, 3 days yung piyesta. Simula May 17, 18, and 19. So, si Santa Clara, nagpo-fall siya sa second day ng piyesta. So, May 18 siya. So, doon namamanata yung mga mag-asawa na gustong magkaanak. Sumasayaw sila. Merong tamang step doon yung sa pagsasayaw nun para humiling ng anak. So, marami na rin nagpatotoo nun. At yung iba nga natitibi pa na marami na rin nag-testify na after nilang sumayaw sa Ubando, mga ilang taon lang or wala pang 1 year, nagbuntis na. Pero in scientific naman, nagpapa-check up sila, parang may sakit or may kakulangan, may problema sila sa pagbubuntis. Tapos parang milagro, kumbaga biyaya. Kaya parang talagang sumikat yun. Maraming nagpatunay na basta mananalig ka lang talaga sa kanya, ibibigay ni Santa Clara yung gusto nila, yung hinihingi nila na anak. So, ititrivia ko lang na yung pagsasayaw sa Ubando ay sumikat yan sa buong Pilipinas. So, actually, nailagay pa yan ni Jose Rizal sa kanyang novel na Noli Me Tangere. So, na-mention niya yun doon. Dr. Jose Rizal mentioned that tradition in his novel Noli Me Tangere, na may isang pangyayari doon sa nobela na binanggit yun ni Rizal, yung pagsasayaw sa Ubando. So, 'di ba, imagine natin, so nung panahon na yun, wala pa naman social media, no, wala pang internet, pero talagang ganun yung spread of word na may nangyayaring may ganung tradition sa Ubando. So, si Rizal ay taga Laguna. So, parang aware din yun noong mga panahon na yun. Sikat na sikat talaga yung sayaw sa Ubando nun. Na hanggang ngayon naman ay talagang binabalik-balikan ng mga namamanata. At ang pangalawang santo naman na napunta sa Ubando ay si Saint Pascal of Bailon. So, noong 18th century, lumipas ang madaming taon matapos maitatag ang bayan ng Ubando. Saint Pascal of Bailon was added in the church altar. So, the surname of Saint Pascal, which is Bailon, means fond of dancing in Spanish. So, hanggang ngayon, si Saint Pascal of Bailon is the leading patron saint of Ubando. Kung pinagbabatayan natin ang kasaysayan, si Santa Clara ang patron saint sa pagsasayaw para humiling ng anak. Ngunit si Saint Pascal naman ay siya ang main patron na santo during the 3-day festivity. So, nabanggit ko nga kanina, di ba? May 3-day festivity sa Ubando tuwing piyesta on May 17, 18, and 19. So, si San Pascual, siya ay first day siya, May 17. So, ang pangatlo naman na madadagdag sa patron saint ng Ubando ay si Our Lady of Salambao. So, nung June 19, 1763, so ito yung kwento kung paano nakita ang imahe ni Our Lady of Salambao. So, ang kwento ay may dalawang mangingisda. So, sila ay si Juan at si Julian de la Cruz. So,
So, habang silang nangingisda, sa parte na huling doong of Binwangan, Tambobong. So, noon, ang pangalan ng pinangingisdaan nila ay Binwangan, Tambobong, na ngayon ay kilala na bilang Malabon City. So, hindi nila inaasahan na nakabingwit sila sa lambat nila ng imahe ni Immaculate Conception. So, nagulat sila. Pag angat nila ng lambat, nakita nila yung imahe ng santo. So, ayon sa alamat, ang kwento dyan, nung sinubukan nilang pumunta ng, papuntang Nabotas, hindi makagalaw yung bangka. Parang sobrang bigat nung daladala nila dun sa lambat nila. Hindi sila makausad-usad. So, dahil, syempre, yung mangingisda, gusto na nun, makauwi na. So, ginawa naman nila, naisip nila, doon na lang pumunta sa papuntang Obando. So, doon, niliko nila yung bangka nila. So, doon na sila papunta, nagulat yung dalawang mangingisda kasi umandar agad yung bangka nila. So, parang napakagaang nung lambat nila, umusad agad sila. Kasi nung kanina, papunta silang Nabotas, ay umusad. So, nung papunta naman silang Obando, doon gumalaw yung bangka nila. Parang, siguro yun yung pahiwatig sa kanila na, sa Obando mo ko dalhin. So, parang ganun noon, yung panahon na yun. So, kailan yun nangyari? 1763. So, diba? Parang naghimala na agad doon yung Our Lady of Salambao, yung Immaculate Conception. So, mula noon, napunta na siya doon sa bayan ng Obando at nadagdag na rin siya sa patron saint. Siya ang pangatlong patron saint. So, nung kasagsagan ng World War II, ang simbahan at ang malaking parte ng bayan ay nasunog. Kasama na din dito ang orihinal na imahe ng 3 patron na nakalagay sa altar ng simbahan. So, ang nakikita na lang natin ngayon at the present time ay yung mga replika na lamang ng mga imahe. Dahil nasunog ito nung World War II. So, binomba. Nadamay ang simbahan. Lubos na sa sunog ang simbahan at ang kalahati at ang malaking parte ng bayan ng Obando. So, noong 1907, Obando was made an independent town of Bulacan, na ngayon ay binubuo na ng 11 na baryo. So, ayun ang napakakulay na kasaysayan ng bayan ng Obando. Kaya mula do sa himno na pinamagatang bayang pinagpala, kaya masasabi natin talagang pinagpala ang bayan na to kasi yun nga, pagkakaroon ng 3 patron, pagkakaroon ng kultura na mula noon hanggang ngayon ay mula noon hanggang ngayon pinagyayaman pa rin nila ang kultura. So, ayun, ako bilang isang Obandeño, nakaka-proud at napakagandang pag-usapan or i-share yung history ng aking bayang Sinilangan sa lahat ng tao. So, dito ko na po tinatapos ang aking pag-share, ang aking histo-kwento. Salamat.